Hello, hello, hello. Andito na naman ako at kasama ko yung asawa ko na nakasimangot. Nag-dumpster jumping kami, guys. Kasi libre na mga, is that Lily of the Valley? Said Iris, didn't you? Or Iris, I don't know. Pero libre, guys. Kung bilhin mo yan, siguro nasa $50 yan. Kasi tag $3 per bulb. Ewan ko kung ilang bulbs yan. Switch on muna natin ang ating dining light kasi napaka-dark ng panahon. Problema kasi dito sa bahay na ito, ang problema dito kasi is parang ano siya ba, nasa ilalim siya ng bangin ba. So yung bahay namin ay nandito sa bottom part ng bangin. So hindi siya masyadong nailawan. Kaya medyo dark yung kapaligiran kahit na daming mga windows, but ganun talaga. Alright, let me continue with my food preparation and then I'll wash my hands first and then off we go for dinner. Okay, nagugas na naman tayo ng kamay. Tapos, ito gagawin na natin ang favorite na dinner ni Corey, which is the taco preparation. Guys, may i-check ako sa inyo guys ba? Parang naiiyak talaga ako. Ito yung taco niya. Tadam! Ito yung flatbread na taco din, shell soft. Ito pala yung seasoning ng ating taco. But anyway, parang nasasad ako kasi may nakita ako sa YouTube sa Iran. Guys, grabe may mga tao pala doon sa mga kuweba sa bundok nakatira. At least yung mga kababayan natin dyan, kahit nasa bundok nakatira, may bahay sila, diba? May pahat sila yung ganun. Doon sa Iran, guys, ay wala silang bahay. Nasa kuweba sila nakatira. Share ko lang sa inyo yung story ng dalawang mag-ina na ito. Ay naku guys, kawawa sila talaga taga-Iran. Yan, wala silang bahay. Naglalakad lang sila ng ilang oras para matulugan nila sa gabi. At pagkaaraw naman, punta sila doon sa village nila para makatinda ng mga damo-damo na nakuha nila dyan sa bukid. Tingnan nyo yung linaklakaran nila guys. Napaka-steep. Yan tapos yung mama niya parang na-slip dyan sa mga bato tapos nahihirapan siya maglakad kasi nauntog yung paa niya sa bato kasi na-slip siya. So, ewan ko kung saan yung asawa niya pero ang story nila is parang wala ng asawa itong mama tapos yung kasama niya dyan is yung 15 years old niya na anak. Tapos, may anak siya na lalaki. Ang problema guys, nasa prisuhan yung anak niya kasi nakadisgrasya. Isang araw kasi, nagmumotor yung anak niya kasama yung friend niya. Siguro anak niya yung driver tapos na-disgrasya sila. Yung kasama ng anak niya ay namatay guys. So yun, napriso yung anak niya. Ang parusa pala doon, kahit na aksidente lang ay kamatayan guys. Yung bang may blood money sila, yung parents or yung mama ng namatay na kaibigan ay nagdemand ng napakamahal mga $20,000 ata na pera para sa blood money para hindi na makulong yung anak niya at hindi na bibitayin. Wala nga silang bahay So yun ang makakaawa sila. Tapos alam niyo yung sabi ng mama nung kaibigan na namatay. Sabi ng mama niya na, sige, hindi ko ipapabita yung anak mo kung ipapakasal mo itong 15-year-old na anak mo doon sa isang anak ko na baldado. Ayaw niya na ng responsibilidad sa anak niyang baldado. So ipakasal niya dito sa batang ito. Siguro para wala na siyang responsibilidad at matransfer na yung responsibility niya sa anak niyang baldado dito sa bata. Tingnan mo guys, yan yung kinakain nila, mga dahon-dahon. Tapos nagkumukuha sila ng mga damo-damo para maibinta nila doon sa kanilang village para pagkagabi madala sila na tinapay para makain nila sa kuweba kasi wala silang matitirahan. So kada gabi naghanap sila ng kuweba para sa kanilang matulugan. Oh my gosh, that's very sad. Tapos sa segment na ito, may nahanap na silang kuweba na pwede nilang katirahan for that night. Kaya lang yan, may ranger dyan na sinabi sa kanila na hindi kayo pwede dito kasi ito, public park ito. So yun, naawa din yung ranger sa kanila. Tingnan nyo, binigyan sila ng pagkain. Kawawa talaga. So siguro yan yung kakainin nila for dinner.
Grabe oh, very primitive yung ano nila, lifestyle nila. Parang bumalik sila dun sa Stone Age. My goodness, di ko kaya ito. Kaya yan, Filipina, paiyak-iyak ka pa na ninakaw yung kalan mo. Tsaka mga plato mo. Yung iba nga, tingnan nyo, oh, wala silang plato. Wala nga silang pagkain. Tapos, yun, saan siguro ito pupunta? Maghanap ng mga dahon-dahon para maluto nila. Ay, mga bato pala yung hinahanap nila para may stock nila dyan. Kasi, napaka dangerous kasi may mga wild animals sa lugar na yan. Oh my goodness. Tapos ikaw, karpentera, iyak-iyak ka dyan. Iyak talaga ako kasi galing sa mama ko yun. Kasi galit talaga ko sa mga magnanakaw. Kahit na lahat ng napadala ko sa Pilipinas, wag lang nakawin, ibigay ko sa kanila sa dalawang babaeng ito. Tingnan nyo, kawawa talaga. Ay naku guys, ako wala talaga akong problema kahit na ibigay ko kung anong meron ako. Basta wag lang nakawin kasi galit talaga ako sa magnanakaw. Hala, may maintenance pa siyang gamot. Ano siguro yung sakit niya? Siguro high blood pressure kasi sa status ng kanilang pamumuhay parang di ko kaya ito. Ito the next day, ay nako, hanap na naman siguro sila ng ibang kuweba or ewan ko, at least may tubig silang nadaanan. Pwede silang kumuha ng tubig dyan para mainom nila. Yan, may kuweba na. Galing siguro sila doon sa village at nagtinda ng kanilang mga damo-damo na nakuha kahapon. So dito na sila magpahinga for the night. Kaya nyo ito guys? Parang balik sila ng Stone Age. Oh my gosh, tingnan nyo. Ano kaya yan? Yan, nakainit na sila ng tubig at parang may tea sila. Siguro yan lang yung dinner time nila, hapunan nila. Oy, may mga fruits silang dadala. Nakabili siguro sila dahil nakabinta sila ng mga dahon-dahon na kinuha nila kahapon. So that's good. Oh my gosh. Parang sa atin ba, isang kahig, isang tuka.
Well, at least may fruit sila ngayon. Pakita ko sa inyo mamaya yung isang beses na wala silang makain. So, ito yung mga damo na nakuha nila sa daan-daan nung one time wala silang makain. So, yung ginawa nila is parang sinugba nila ba? Ano bang sugba? Parang linagay nila sa apoy para maluto siya. Tapos, yun yung dinner nila. Tapos, pinarisan lang ng tsa. Back to reality. Tapos ito tayo na i-stress kasi kailangan tapusin itong driveway na inutil na ito. Ay, tingnan nyo. Kasi napipinaltihan tayo ng HOA. Samantalang yung ibang mga tao walang makain. Tayo nag-worry tayo sa ating driveway. Oh my goodness. Tapos, oh my gosh, grabe ang desperation. No? Walang makain. Tapos, nagano lang sila kung yung mga gulay-gulay nila ay pinupulot nila doon sa sa nadaanan nila. Yung mga ganun ba? Ipakita ko sa inyo guys. Kaya, parang nagigilty ako ba na here comes tayo dito. We are complaining. Complain tayo. Ay, may bills na naman. Ay, may ganito na naman. Ay, may ganito na naman. Guys, tingnan nyo yung buhay ng mga tao doon sa Iran. Yung mga parang nabalik sila sa Stone Age. Stone Age kung hindi nyo alam ay balik kayo sa ating history. Ang history natin sa ating mundo at malalaman nyo kung ano yung Stone Age, okay? But anyway, kawawa talaga guys. As in, super kawawa. Samana, didn't it? Can we pray? Thank you, Father God, for your blessings, Lord. Thank you for your goodness, and may this would give nourishment to our body. Thank you for your protection, Father God, and thank you for your provision, Lord. Help us to be content with everything that we have. This is already abundance, Lord God, so thank you. Praying for those who are in need, Father God, may you would touch them, Lord, provide their needs. May they would come to you, Lord God. In Jesus' name we pray, amen. Okay, Father. Get me preparation. Get me preparation. Tingnan niyo. Kaarte at ano bang ginagawa niya? Special diet ito kasi maarte. Siya yung na-hospital and until now, kung pwede lang spoon feed, pina-spoon feed namin siya kasi tingnan niyo kung gaano siya kaniwang ba, very thin kasi very picky ng pagkain. And special diet itong sa kanya and special preparation. Dapat yan, tinatapos niya overnight. Kung hindi niya matapos every 2 hours ay linalagyan ng counting tubig para magiging runny siya at linalagyan ng milk para maubos yung kainin overnight. Ay pusa.